So the title once again is Mariolatry. This word Mariolatry coming from two words, idolatry and worship of Mary. So idolatry means worship of false gods. And now we use the word Mary and we combine that two words. So Mariolatry, that's worship of Mary, or right now ang subtitle po natin is reputation of worship and prayer to Mary. Okay? So let us start. Dito po sa aking material, meron pong five claims, no? Meron pong 5 claims ang Catholic Church o Roman Catholic Church na pag-uusapan natin, no? Pag-uusapan po natin. At ang ating basihan po, walang iba kundi ang salita ng Diyos. It is not my own idea, it is not my own belief, no? It is outside of me, no? Ito po ay labas sa akin. Ang akin pong pag-uusapan, no, ang akin pong binabahagi ay kung ano lamang po ang nakatala sa mga salita po ng Diyos. Okay? So, ang unang claim ng Roman Catholic Church with regards to this about Mary. So, number one claim, Catholics claim. When I say Catholics claim, I'm referring to the Roman Catholic Church. Ang sabi po nila, they do not worship Mary. Actually po, mga kapatid, mga kapwa ko mananampalataya, hindi po kiniklaim ng Catholic Church na sinasamba nila si Maria. Kahit sila po mismo naniniwala na si Maria ay hindi dapat sambahin. Kasi po, marami pong mga Christian churches ang nagsasabi na ang Catholic Church doctrine daw ay nagtuturo na dapat sinasamba si Maria. But in fairness, no, para po sa kapakanan ng lahat, never that the Catholic Church claim that Mary can be worshipped, no? Ito po ang official teaching nila, no, sa catechism ng Catholic Church. Gusto ko pong sabihin to, no. Sabi rito ng Catholic Church, ito po ay nasa official ano po nila, no, catechism. The church devotion to the Blessed Virgin is intrinsic to Christian worship. This very special devotion differs essentially from the adoration which is given to the incarnate Word and equally to the Father and the Holy Spirit. So, in Tagalog, parang sinasabi po nila na ang devotion po nila sa Birheng Maria ay iba po ito sa ginagawa nilang pagsamba sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, at sa banal na Espiritu. So ano po ang ginagawa ng Catholic Church? I have here four things that the Catholic Church does when it comes to their consideration of Mary. Number one, they venerate Mary, meaning they show deep honor and reverence, not worship daw. They do not worship Mary. They just give deep honor and reverence. Katulad din daw ng ginagawa natin sa mga magulang natin, sa mga Christian leaders natin, di ba? We honor them and we give utmost reverence sa mga nangunguna sa atin. Number 2 daw, they ask for her intercession. Ang ginagawa daw ng Roman Catholic Church, they don't worship her, but they are asking Mary to pray for them. Okay? Katulad din daw po ng mga Christian members na lumalapit sa kanilang pastor at sinasabi, "Pastor, pag-pray mo ako. Mayroon po akong pangangailangan." Ganun din daw ang ginagawa ng Roman Catholic Church. They are just asking Mary to pray for them, not worshiping her. Okay. So, number 3,
they celebrate her role in salvation history as the mother of Jesus. So ang ginagawa nila, ina-acknowledge nila yung role ni Mary sa kaligtasan nating lahat. Kasi nga daw, which I believe also that without Mary, no, hindi po na ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Bagamat naniniwala rin po ako na kung sakaling during that time wala po si Mary, gagamit din po siya ng ibang tao para po may panganak. Pero dito po, dahil si Mary po ang napili ng ating Panginoon para maging tao, ay ina-acknowledge ng Catholic Church ang kanyang role bilang pinagpalang babae during that time. At siya po ang naging physical mother ni Jesus. Okay? And number 4, Catholic Church uses the title like Mother of God, Queen of Heaven, etc. that reflect her unique role in the church, no? Or in the humanity. So ginagamit ng Catholic Church yung mga word na ito, Mother of God, Queen of Heaven, etc. Reflection po ito ng unique role ni Mary sa mga tao. So sasagutin po natin ito. Ito po bang mga claims ng Catholic Church ay valid, justified po ba? Ano po ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Okay, what the Bible says. So let's go to what the Bible says when it comes to so number 1 claim ng Catholic Church, they do not worship Mary. Actually, they are right. They are right, no? Tama po sila na worship belongs to God alone. Worship belongs to God alone. Tama po ang doktrina ng Catholic Church na hindi dapat sinasamba si Maria dahil ang talagang pagsamba po ay para sa Diyos lamang. Kaya lang, ito na po, when it comes to their practice, naiiba na po ang kanilang practice sa kanilang dogma, sa kanilang pananampalataya. Kasi po, naniniwala tayo as the Bible teaches that worship includes bowing, lighting candles, kneeling, or offering prayers. Ito pong mga bagay na ito po ay dapat directed to God alone. Giving such honor to Mary, katulad po ng pagluhod, pagtirapa, pag-o-offer ng panalangin, pagsisindi ng kandila, lahat ng mga honors na ito, dapat po ito ay katulad lalo na po specifically yung pananalangin at paninikluhod kay Maria. Actually, this violates the first commandment. Na may violation po ang kanilang practice. Though their teaching not to worship Mary is also is true or correct, but when it comes to their practice, ay nababago na po. Kasi nga po, yung kanilang mga practices ay mga expressions of worship also. When you bow down, when you pray, when you kneel, when you cry, and you ask their intercession, etc. So, lahat ng ito po ay dapat directed to God alone. Let me give some Bible verse to prove that what they are doing is a violation of their own teaching, no? They violate their own teaching actually. Okay. Sabi po ng Exodus chapter 20. So siguro we can read just a portion of this. Sabi po rito, mababasa po natin to sa 3 to 5, pero po meron lang po tayong in-extract na highlight po natin ibang verse. Sabi po rito, you shall have no other gods before me. You shall not make yourself an image. You shall not bow down to them or worship them. So bowing down is a form of worship. No? Ang pagtirapa o pagluhod ay isang paraan ng pagsamba. Though their teaching says that
Mary should not be worshipped, but in practice, actually, they violate their own teaching because in their practice, they worship Mary. Okay? So let's read Matthew chapter 4 verse 10. Ang sabi po ng Matthew chapter 4 verse 10, ito po ay sinabi niya po ito kay Satan kasi gusto ni Satan lumuhod si Jesus sa kanya. Ano sabi po ni Jesus? Away from me, Satan. It is written, worship the Lord your God and serve Him only. So Jesus Himself said, worship the Lord your God and serve Him only. So meaning, worship must be done by God's people and the object of worship must be God alone. So dapat ang Diyos lamang po ang tinasamba, siya lamang po ang ating pinaglilingkuran. Ang sabi po ng Isaiah chapter 42 verse 8, sabi po rito ni Lord mismo, I am the Lord, that is my name, and I will not yield my glory to another or praise to the idols. Ang ibang salin ganito I am the Lord, that is my name, and I will not give my glory to another, even to the graven images. So, maliwanag po ang pagkakasabi po dito po sa mga talatang ito na ako ang Panginoon, yan ang aking pangalan at hindi ko ibibigay ang aking kalwalatian kanino paman. So, sa madaling salita mga kapatid, yung number one claim ng Roman Catholic Church that they don't worship Mary is correct, but their practice, no? Yung practice po nila ay nagba-violate mismo doon sa kanilang sinasabi. Makikita po natin yan sa lahat ng mga simbahan ng Roman Catholic Church. Talaga pong worship na po ang ginagawa nila kay Maria. Hindi lang po ina-acknowledge as the Mother of Jesus, hindi lang po ino-honor, kundi pagsamba na po. At yung pananalangin po mismo, yung pananalangin po kay Maria ay isang uri ng mataas na pagsamba. Okay? Hindi po tinuro ng Panginoon, never, nowhere in the Bible, na nagsasabi na tayo po'y dapat manalangin kay Maria. Okay? So, yan po yung number one claim na nirepute po natin, no? Na ang pagsamba kay Maria ay hindi po tinuturo ng salita ng Diyos. So, ang nire-refute po natin dito sa number one is not their teaching because they claim also that they do not worship Mary. What we refute is their practice because in their practice, they worship Him or they worship her. Okay? So, let's go to number two claim of the Roman Catholic Church. Ito na po, yung very specific na po. They pray to Mary and consider Mary as intercessor. So, praying to Mary and consider Mary as intercessor. So, yan po yung pangalawang claim ng Roman Catholic Church. Catholics believe that praying to Mary means asking for her intercession, not worshiping her. It's like asking a holy friend in heaven to pray for you to God. Para daw po itong nag-request ka ng kaibigan mong nasa langit na para ipag-pray ka. Halimbawa, meron kang mga friends, mga religious, mga righteous, namatay na. At sinasabi ng Roman Catholic Church, it's like that. You are asking your friend, and in this situation, we are asking Mary to pray for us and to intercede for us. No, ito daw po yung belief ng Catholic Church. They don't worship Mary, but they are just asking Mary to intercede for them. Okay? So ano po ba ang sinasabi ng Bible tungkol dito? What the Bible says. So prayer is directed to God alone through Jesus Christ. Ang turo po ng Bible, ang panalangin dapat nakadirect lang sa Diyos. Kasi dito po sa claim nila, they are praying to Mary
and asking her to intercede for them. So actually, nagpe-pray din sila kay Maria. Ang panalangin nila kay Maria ay pag-pray sila ni Maria. Yun ang kanilang concern, no? Pero ang Bible po ay nagtuturo na ang prayer po dapat directed to God through Jesus Christ alone. The Bible teaches that Jesus is the only mediator. Praying to Mary undermines his unique role. Kapag tayo daw po ay nananalangin kay Maria, parang binabaliwala po natin ang role ni Jesus. Kasi maliwanag po sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. There is only one God. There is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. Meron lamang pong tagapamagitan sa Diyos at sa tao, walang iba kundi ang taong si Jesucristo. Dahil si Jesus po ay Diyos na nagkatawang tao, siya lamang po ang qualified mediator between God and man. Si Mary po, Mary is not qualified to be a mediatrix or mediator because Mary is just a man. She is not a God. So the qualified mediator should be God and man both at the same time. Okay? Yun lamang po ang qualified mediator. Ito po ay naka Jesucristo. Siya lamang po ang Diyos na tao pa. Kaya po siya lamang po ang qualified mediator between a holy God and a sinful man. Okay? So, yan din po sinabing maliwanag sa John chapter 14 verse 6. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, hindi po sinabi dito na I am just one of many ways or I'm just one of the two ways. Me and my mother Mary. Kami ang mga daan. Hindi po sinabi roon. Nasabi po dito, I am the way. Meaning, Jesus claimed that He is the only way. No other way. This is the only life. This is the only truth. No one comes to the Father except through me. Jesus said, hindi po niya sinabi na except through us, referring to his mother. So, Jesus is the only mediator. So, praying to Mary and consider her as our intercessor in heaven is actually undermines the role of Jesus. Jesus said, no, in Hebrews chapter 4, verse 14 to 16, sabi ron, approach the throne of grace with confidence because of Jesus, our high priest. So si Jesus po ang ating high priest. Siya po ang ating intercessor. Siya po ang nananalangin sa atin sa langit. Hindi po yung mga namatay nating mga kamag-anak, hindi po ang mga namatay nating mga mahal sa buhay, lalo't hindi po yung mga naunang mga Kristiyano sa atin, katulad ni Maria at ng mga iba pang mga santo. Okay? We cannot pray to them and ask them to pray for us. No, hindi po possible 'yon. Ang possible po, we ask Jesus to pray for us. Kasi po siya po ang ating high priest, siya po ang nananalangin sa atin, siya po ang ating intercessor. Kaya yung pong claim ng Roman Catholic Church that they are praying to Mary and asking Mary to pray for them is also a false dogma or false doctrine as far as the Bible is concerned. Okay? So yan po yung pangalawang claim ng Roman Catholic Church, yung praying to Mary na pinapaliwanag po natin na hindi po siya biblical. I hope yung pong ating mga kapatiran, matagal na po sa Panginoon at hindi pa po narinig ang teaching na ito, I suggest you consider these teachings and share these teachings to all para po mas maging malaya tayo at talagang magkaroon tayo ng tunay na pagkakilala sa Panginoon. Okay? So, number 3. Yan. Number 3. Number 3 claim of the Roman Catholic Church is this. Mary is the Mother of God
and Mary is the Queen of Heaven. Ginagamit po nila ang mga words na ito and other words at pinapaliwanag nila yung kanilang yung unique role ni Mary sa sangkatauhan. Pero sabi nila, it is not claiming that Mary is divine or God, no? Pero ginagamit po nila yung Mother of God and Queen of Heaven. Hindi raw po nila kine-claim na si Maria ay Diyos. Pero siya ay ina ng Diyos. So parang magulo po ito, no? Kasi hindi mo i-claim na si Maria ay Diyos, pero siya ay ina ng Diyos. Ibig sabihin, mas mataas pa siya sa Diyos. No? Para mas mataas pa siya sa Diyos. Okay? At sabi po rito, Queen of Heaven. Si Jesus, Prince of Peace eh. Prinsipe lang siya, yun sabi ng Bible eh. Pero si Mary ay tinawag ng Roman Catholic Church na Queen of Heaven. Ibig sabihin, talagang kiniklaim po nila that Mary is higher in authority, greater ang kanyang position pagdating po kay Jesus. Yun po ang claim nila, no? They claim that Mary is the Mother of God and Queen of Heaven. And actually, during the EDSA Revolution, di ba? Gumawa po sila ng statue ni Mary doon po sa gitna ng EDSA at ng Ortigas. At tatawag po nila doon Queen of EDSA. Queen of EDSA. Ito po ay kasama din po doon sa kanilang pananampalataya that Mary is the Queen of Heaven and also the Queen of EDSA. Okay. So ano po ba ang sinasabi ng Bible tungkol dito? Ito po ba ito totoo? Ito po ba ay nakasulat sa salita ng Diyos? Okay. Sabi po rito, Mary acknowledges that she needs a Savior. Just like everyone else. She is honored as the mother of Jesus, but never presented as a divine figure or an intercessor in Scripture. Mary is blessed, but not divine. Okay? Ina-acknowledge po ni Mary na kailangan po niya ng tagapagligtas. Biro mo, si Maria mismo nagsabi, she need a Savior. Mababasa po natin yan sa mga sa Gospel, particularly sa Book of Luke. Makikita po natin doon that Mary was asking Jesus to save her from sin. Ino-honor siya bilang mother of Jesus, pero hindi po siya tinatawag sa Diyos, sa Bible, na Mother of God. Kasi po ang kanilang logic po dito, mga kapatid, Jesus is God and Mary is the mother of Jesus. Therefore, Mary is the mother of God. So, tama po ba yung logic na yon? Sabi dito, Jesus is God and Mary is the mother of Jesus. Therefore, Mary is the mother of God. Yun po ang kanilang logical explanations. Pero gusto ko pong sabihin na mali po yung logic na yon. Kasi si Jesus po, meron po siyang tinatawag na dual personality o dual nature. Napag-aralan po natin ito sa Christology. No? Kung kayo po'y sumusunod sa Christology, pinag-aralan natin ito na si Jesus po, meron siyang dalawang nature. Divine and human. Si Mary ay mother po ni Jesus as a human, bilang tao. But Mary is not the mother of Jesus as divine, as God. Okay? Maliwanag po yun, ano? Si Maria po ay ina ni Jesus bilang tao dahil doon po siya nagdaan kay Mary. Si Mary po ang nagluwal sa kanya. Kaya po si Mary ay ina ni Jesus bilang tao. Pero si Jesus bilang Diyos, nandun na po siya during the time of creation, during the time of the Old Testament. Wala po siyang simula bilang Diyos. We cannot call Mary as the mother of God. Kasi pag sinabi mo Mary is the mother of God, then who is the father? So magkakaroon din ng father of God. Meron ding brother of God or sister of God. O kaya pinsan ng Diyos, mag-anak ng Diyos. Ang dami na po sumunod na mga alias. So we cannot say that
that Mary is the mother of God, we can call her the mother of Jesus. Alam po ninyo, the title Queen of Heaven, let's go to that word, no? Queen of Heaven. Nakasulat din po ito sa Bible. Wow, so, ibig sabihin ba ang belief ng Roman Catholic Church na si Mary ay mother of Queen of Heaven ay totoo? Nakasulat po ito sa Bible but not in a positive context. It is associated with pagan worship and it is mentioned specifically in the book of Jeremiah. Tingnan po natin sa book of Jeremiah. Gamitin po natin yung King James Version. Yung word na mother o yung pong Mary or Queen of Heaven. Kasi the Roman Catholic Church believes that Mary is the Queen of Heaven. Pero ano po ang sabi ng Jeremiah? Let's read. The children gather wood, and the father kindled the fire. And the women knead their dough to make cakes to the Queen of Heaven. Ayan na yung word na Queen of Heaven. And to pour out drink offering unto other gods, that they may provoke me to anger. So dito po sa Jeremiah chapter 7 verse 18, isa pang verse po pala, bago po natin paliwanag, sabi po dito sa Jeremiah chapter 44. Sabi po rito, we will certainly do whatsoever things goeth forth out of our own mouth, to burn incense unto the Queen of Heaven, and to pour out drink offering unto her. So mga kapatid, these passages refer to the worship of pagan goddess that angered the God of Israel. So ibig sabihin mga kapatid, yung pong Queen of Heaven sa Bible, hindi po siya nag-refer kay Mary o kay Maria na ina ni Jesus. Ang Queen of Heaven po dito ay ang nire-refer po ito sa goddess, sa false god. Idolatry po ito. Ito po isang idol during the time of Jeremiah. No? Sabi po rito, scholars believe that the Queen of Heaven mentioned here refers to a Mesopotamian or Canaanite fertility goddess. Yan. So nakita na po natin, no? Such as Ishtar, Babylon, or Astoret, Canaanite, both associated with the moon, fertility, and war. So yun po ang tawag po doon, yung Queen of Heaven. Hindi po nire-refer ito kay Maria. Para po sa ating mga kapatiran at sa mga naghahanap ng katotohanan, ang Queen of Heaven po sa Bible ay hindi po si Maria, kundi ito po ay nire-refer po sa mga Diyos-Diyosan during the time. The God of moon, fertility, and God of war. Goddess of war. Okay? So makikita po natin in Jeremiah 7 and chapter 44, God condemns the worship of Queen of Heaven. So kinokondem po mismo ng Diyos ang pagsamba sa Queen of Heaven. Kasi po daw, that is considered idolatry and rebellion against God. No, it was part of the reason for God's judgment on Judah. Kaya po ang Panginoon po ay nagalit at nag-judge sa nation of Judah dahil sa kanilang pagsamba sa idol na Queen of Heaven. Okay? So, tingnan natin yung mga verses na ito sa Luke chapter 1 verse 28. Sabi ron, greetings, you who are highly favored, the Lord is with you. So si Mary daw ay highly favored. Okay. Marami naman po mga tao talaga highly favored, blessed. Sabi po sa verse 46 to 47, and Mary said, my soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God, my Savior. Ito po yung word mismo ni Mary. Ang sabi niya, ang aking kaluluwa ay nagbibigay kalawalatian sa Panginoon, at ang aking spirito ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. So si Maria po mismo, nangangailangan po siya ng tagapagligtas. Nangangailangan po siya ng Savior. Dahil alam ni Mary, siya po ay katulad din ng tao, makasalanan, at nangangailangan ng
tagapagligtas. So it leads us to number 4 claim of the Roman Catholic Church about Mary. The number 4 claim of Roman Catholic Church about Mary, yung tinatawag po Immaculate Conception and the sinlessness of Mary. Immaculate Conception and the sinlessness of Mary. So ano po ang sabi sa kanilang dogma? So basahin po natin yung dogma ng Roman Catholic Church. Okay. Ang sabi po rito, the Immaculate Conception defined by Pope Pius IX in 1854 teaches that the Blessed Virgin Mary was from the first moment of her conception by a singular grace and privilege of Almighty God preserved free from all stain of original sin. So sabi po rito sa kanilang pananampalataya na si Maria daw ay simula nung siya po ay kinukonceive ng kanyang nanay sa kanyang tiyan, dahil daw sa pagkilos ng Diyos, sa kanyang grace at sa kanyang kapangyarihan, pinanatili daw na si Maria ay walang kasalanan. Yan po yung tinatawag na Immaculate Conception and Sinlessness of Mary. Naniniwala po ang Roman Catholic Church na si Maria daw po ay walang kasalanan. Simula pa nung siya po ay pinanganak, siya po ay nasa tiyan pa lamang ng kanyang nanay, hanggang siya ay mamatay, siya daw po ay hindi nagkasala. Ito po ba ay totoo? Ano po ba ang ating paniniwala? Ano po ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? So let's go what the Bible says. Ano po ang sinasabi ng Bible? Una po, there is no scriptural evidence for the Immaculate Conception. In fact, yung kabaligtaran po ang may ebidensya. Sabi po ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat daw po yung nagkasala. When you say lahat, it includes Mary. All includes Mary unless clearly stated otherwise. No? Ganun din po sinabi sa Romans chapter 5 verse 12. Just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men. Sabi po diyan, death spread to all men because all sin. So, si Maria po ay isa pong tao. Siya po ay pinanganak biologically sa mamamagitan ng isang lalaki at isang babae. Hindi katulad po ni Jesus, si Jesus po ay pinanganak sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng banal na espiritu. No, wala pa pong asawa during that time si Maria. Nabuntis si Mary sa kapangyarihan ng banal na espiritu. At dahil doon, si Jesus po hindi nagkasala. Wala po siyang kasalanan na nanggaling o namana, sabihin na natin, sa tao. Pero si Mary po ay hindi katulad ni Jesus ang kapanganakan. Si Mary po ay pinanganak normally. No, katulad po ng kapanganakan ng maraming tao during the time and during this time. Kaya namana rin po niya at ang kasalanan, siya po ay nasa ilalim din ng kapangyarihan ng sumpa ng kasalanan, katulad ng lahat ng tao. Kaya nga sabi po niya, kailangan din niya ng tagapagligtas. No? Kailangan din niya ng tagapagligtas. Yan din po yung sinabi sa Bible na binasa na natin kanina, no? Sabi po ni Mary, my soul magnifies the Lord and my spirit rejoices in God my Savior. Kung si Mary po ay walang kasalanan at kung totoo po yung Immaculate Conception and sinlessness of Mary, hindi na po niya kailangan ng tagapagligtas. Pero sabi po rito, my soul magnifies the Lord and my spirit rejoices in God my Savior. Kailangan po ni Maria ng tagapagligtas. At dito po sa Bible, kung babasahin po natin ang salita ng Diyos, si Jesus po mismo ang kanyang tagapagligtas. Si Jesus po mismo ang kanyang tagapagligtas. Bagamat anak niya sa laman, pero si Jesus po ay Diyos. In-acknowledge po yun ni Mary at nakita ni Mary na siya ay makasalanan, kailangan niya ng tagapagligtas at in-acknowledge niya na si Jesus ang kanyang
tagapagligtas. Mary herself acknowledges her need of a Savior, which is incompatible with the idea that she was sinless or preserved from original sin. Only sinners need a Savior. No? Kailangan niya ng Savior, kaya siya ay makasalanan din. So let's go to letter C, no? Doon po sa explanations natin or reputation natin ng Immaculate Conception and sinlessness of Christ. Jesus is the only sinless human. Wala pong ibang tao na hindi nagkasala. Si Maria, si Jose, si Pedro, si Andres, mga disciples. At nung nakarang Saturday po, tinuro din po natin dito, even yung mga religious leaders katulad po ng mga pope, priests, pastors, ministers, bishops, lahat po ng yan ay nagkasala din po. Wala pong exemption. The only human being na hindi nagkasala, as far as the Bible is concerned, the teaching of the Bible, I believe marami po mag-agree sa akin, Jesus is the only sinless human. Siya lamang po ang tao na hindi nagkasala. Ito po yung nakasulat sa Hebrews chapter 4 verse 15. Jesus was tempted in every way, just as we are, yet was without sin. Siya po ay tinukso, nilabanan ng kaaway na si Satanas. Siya po ay tinempt, pero hindi po siya nagkasala. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 22, He committed no sin, neither was deceit found in his mouth. So hindi po siya nakapag-commit ng kasalanan, walang karumihan sa kanyang bibig at sa kanyang puso. Wala pong talata sa Bible na si Mary po hindi nagkasala. Instead, meron pong mga talata sa Bible na nangangailangan siya ng kapatawaran at nangangailangan siya ng tagapagligtas. Okay po? So yan po ang tinuturo ng Bible. Scripture reserves sinlessness for Christ alone. No other person, not even Mary, is described that way. Okay? And lastly, under this claim that Mary is sinless at meron siyang Immaculate Conception, ito po yung katotohanan that even the early church did not teach the Immaculate Conception or the sinlessness of Mary. Yung pong early church sa Acts, no? Yung una pong simbahan na tinatag ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po nila kiniklaim that Mary is sinless. That dogma was defined only in 1854. Nagsimula lang po yung dogma na yan noong 1854. At marami pong mga church fathers, inaffirm nila yung Mary's blessedness and virtue. Pero hindi po nila inaffirm yung sinlessness or Immaculate Conception. Yung mga church fathers daw po natin, inaffirm nila that Mary was so blessed. No? Pero hindi po nila tinuturo na si Mary ay sinless at meron siyang Immaculate Conception. Okay? So, tinuro din po yan ng mga theologians natin, katulad ni Augustine. Inaffirm niya that all humans are born with sin. Even Thomas Aquinas and Bernard of Clairvaux rejected the idea of Mary's sinlessness at various point. Okay? So that's number 4. Nire-refute po dito sa mga verses na ito na tinuro po natin, nire-refute po natin at pinaliliwanag po natin na Paul's teaching po yung claim ng Roman Catholic Church that Mary was sinless at siya ay pinanganak ng walang kasalanan. Okay? So I hope it is very, very, very clear sa ating lahat. Now let's go to number 5. And this is the last claim of Roman Catholic Church na i-discuss natin. Of course, marami pa pong claim ang Roman Catholic Church when it comes to Mary. Pero ito po yung panglima na i-discuss natin ngayon.
Yung pong tinatawag na the Assumption of Mary. Ano po ba ibig sabihin ng Assumption of Mary? Let's read. The Assumption of Mary refers to the belief that Mary, the mother of Jesus, was taken up body and soul into heavenly glory at the end of her earthly life. So pinapaliwanag po dito ng Roman Catholic Church, kasi po ito po yung pananampalataya nila, na si Mary daw ay hindi namatay at siya ay ni-rapture body and soul doon sa langit pagkatapos po ng kanyang buhay dito sa lupa o pagkatapos ng kanyang ministry sa lupa. No, ito po ay defined by Pope Pius XII in 1950. Kasi meron po silang tinatawag na Apostolic Constitution. At sinabi po nila, yung pinaka-key statement po nila ganito. The Immaculate Mother of God, so ginamit na naman po nila yung Mother of God, which is not biblical, referring to Jesus. The Ever Virgin Mary, ginamit din po nila yung Ever Virgin Mary. Actually, si Mary po, hindi po siya nanatiling virgin. No, yung po sabi ng Bible. Yung po turo ng Bible. Pero sa Roman Catholic Church, Mary remain as virgin. Okay? Paliliwanag po natin yan sa mga susunod nating topic. Sabi po rito, having completed the course of her earthly life, was assumed body and soul into heavenly glory. So, ang kanilang pananampalataya ay si Mary po ay hindi namatay. Siya ay kinuha na lang ng Diyos mula sa lupa at dinala sa langit. Yan po ay pananampalataya ng Roman Catholic Church to give emphasis na si Mary talaga ay powerful, divine. At bagamat di po nila sinasabi yun sa kanilang mga dogma, pero yun po ang tinuturo nila at pinapractice nila sa kanilang simbahan. Ano po ang sabi ng Bible tungkol po doon? Madali lang po. There is no mention about the Assumption of Mary in the Bible. That's it. Wala pong anumang mention o anumang talata sa Bible na nagpakita na si Mary ay kinuha ng Diyos, no? At hindi na namatay. Siguro sasabihin ng ibang mga naniniwala sa Assumption of Mary, wala pa lang sinabi sa Bible na namatay siya. Di ibig sabihin siya ay kinuha nga ng Diyos. Yes, that's true. Wala pong sinabi sa Bible na siya ay namatay. Pero marami din po sa Bible ang hindi sinabi na sila ay namatay. Marami po mga men and women of God in the Bible na hindi naman pinakita kung paano sila namatay. So ibig sabihin po ba lahat sila ay meron tinatawag na assumption or kinuha na lang sila doon sa heavenly glory? So hindi po. So there is no biblical verse or biblical passages nowhere in the Bible na makikita po natin yung teaching na ito, the assumption of Mary. Okay? So mga kapatid, ito po ay 5 mga claims ng Roman Catholic Church na pinaliwanag po natin ngayon. So ulitin ko po mga kapatid na ang katuruan na ito ay hindi po wala pong intensyon na tirahin o i-degrade ang pananampalataya na ito. We respect this belief, but it is also our obligation as Christian leaders or Bible teachers na ipaliwanag po natin kung ano po ang nakasulat sa salita ng Diyos. Kung ano po ang biblical teachings about Mary. Okay? Kasi po, ito po ay katotohanan na dapat maunawaan ng lahat, maintindihan ng lahat. Dahil naniniwala po tayo sa sinabi ng salita ng Diyos, you will know the truth and the truth shall set you free. Romans chapter 8 verse 31 and verse 32. Okay? So mga kapatid, hanggang dito na lamang po, no? Sa susunod po, mas malalim pang mga dogma ng Roman Catholic Church part 3. Pag-uusapan nung part 1 po, pinag-usapan natin yung doctrine of Roman Catholic Church about Pope. Ngayon naman po ay diniscuss natin yung
Roman Catholic Church dogma about Mary. Sa susunod naman po, we will be discussing about purgatory, about sacraments, mass, everything. Pero bago yun, meron pa lang mga tanong dito. Sabi ni Ray, Amen, only Jesus is the man who has no ounce of sin. Sabi ni Sister Honey, siguro kung nabubuhay pa rin si Mary sa generation natin, ma-offend siya. That's true. Kasi nga, yung mga disciples, during the time of the early church, lumuhod yung mga tao sa kay Pedro, pati kay Juan. Ang sabi nila sa mga tao, huwag kayo lumuhod sa amin, tao rin kaming katulad nyo. No? At meron po mga talata sa Bible na nagpakita yung anghel, niluhuran din ng mga tao. Sabi ng angels, huwag kayong lumuhod sa amin. Kami servant din katulad ninyo. So tama yun, ano? Kung si Mary nabubuhay ngayon, baka magalit siya, ginagawa siyang Diyos. May tanong dito, nagkaanak pa ulit si Mary after Jesus? Paano siya naging nanatiling birhen? Totoo yun, nagkaroon po ng marami pang anak si Jesus. Ito pong anak ni Jesus, anak ni Mary. Nagkaroon pa ng maraming anak si Mary aside from Jesus. No, pero si Jesus lang po ang pinanganak niya without human intervention. Meaning si Jesus lang po ang pinanganak na hindi sa pamamagitan ng pagsasama ng lalaki at babae. Pinanganak si Jesus through the power of the Holy Spirit. Kaya walang kasalanan. Pero after pinanganak ni Mary si Jesus, nagsama na ng tunay na mag-asawa si Maria at si Jose at nagkaroon ng maraming anak. At nagkaroon si Jesus ng maraming kapatid. Yan, kaya po si Mary po ay hindi nanatiling birhen na katulad po din ng claim ng Roman Catholic dogma. Okay? Sabi po ni Ray, Jesus is the way, the bridge that reconciled us to God, not Mary. Okay? Actually, we acknowledge Mary. We say that Mary is a blessed woman. No? We acknowledge that and we teach that also. Pero sa Bible po, hindi lang po siyang blessed. Sa Matthew chapter 5, ang daming blessed eh. Blessed blessed are those who are thirsty and hungry for righteousness. Blessed are the poor in the spirit. Blessed are those who are those who promote peace. Marami po mga blessed. Even in Deuteronomy chapter 28, marami po ang mapalad. Marami po ang mapapalad sa Bible. Not only Mary. Mary is blessed because she was used by God para po may deliver sa atin ang Savior. Yun po ang naging blessing niya. Kaya po siya blessed. Okay, so that's it. Praise God. Okay, thank you so much po sa ating lahat. I hope through this teaching, marami po tayong natutunan at marami po tayong na-realize. Sana po sabay-sabay nating pag-aralan pa ng malalim ang ating pananampalataya, ang salita ng Diyos, at sama-sama po nating ipangaral ang katotohanan sa maraming mga tao. Truth will set us free. Pero, of course, katulad po ng paalala sa atin, bagamat totoo po ito at truth po ito, let us share the truth with love, ng may pag-ibig at meron pong compassion. Yan po yung tinuro natin last Sunday sa ating teaching sa church, na si Jesus meron siyang compassion, meron siyang love. Nangyayari lang po ang katotohanan, na nare-realize ng tao ang katotohanan kapag tinuro po natin ito na may pag-ibig at may awat kahabagan sa tao. So God bless everyone. Keep on learning and the Lord is coming very soon. Gusto po niya na marami pa po tayong matutunan sa kanyang mga salita. God bless everyone at see you again next Saturday para po sa ating School of Servants. Salamat po sa lahat ng mga sumama sa atin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen and amen.